Noong unang panahon, sa isang payak at tahimik na baryo, may isang batang babae na ang pangalan ay Maria. Siya ay mabait, masipag, at laging tumutulong sa kanyang ina sa bukid. Ina, tapos na po ba ang lahat ng tanim sa bukid? Maaari na po ba akong maglaro sa tabi ng ilog? Maria, mag-ingat ka ha. Huwag kang lalayo sa bahay. Marami pang panganib sa gubat. Ngunit si Maria, sa kabila ng babala ng ina, ay palaging nahihikayat ng kuryosidad. Isang araw, habang naglalaro sa gubat, nakarinig siya ng malakas na iyak. Huhuhuhu, iyak ng boses babae. Sino po ang umiiyak diyan? Ako'y matanda na at nanghihina. Nawawala ang aking pagkain at wala na akong makain. Lumapit si Maria at tinulungan ang matanda. Ibinigay niya ang kanyang tinapay at inihatid sa bahay ng matanda. Huwag po kayong mag-alala. Heto, tikman ninyo ang tinapay na dala ko. Maria, dahil sa kabutihan mo, bibigyan kita ng regalo. Ngunit ito ay paalala. Ang biyaya ay dumarating sa mga may mabuting puso. Pagkatapos, binigyan siya ng matanda ng isang maliit na buto. Itanim mo ito sa iyong bakuran at alagaan ng mabuti. Salamat po. Titiyakin kong aalagaan ko ito araw-araw. Araw-araw, inaalagaan ni Maria ang maliit na buto. Unti-unti, tumubo ang isang kakaibang halaman. Ang mga dahon nito ay mahaba, makintab, at tila may kakaibang liwanag. Ang dahon po ay napakaganda. Parang may buhay ang halaman na ito. Makalipas ang ilang linggo, lumitaw ang mga kakaibang prutas. Hugis itlog at kulay dilaw. Ang mga bunga po ay parang saging. Maria, ito ay saging. Ngayon, hindi na tayo mauubusan ng pagkain. Dahil sa kabutihan ni Maria, natutunan ng buong baryo na ang halaman ay may espesyal na kapangyarihan. Hindi lamang ito nagbibigay ng pagkain, kundi nagdadala rin ng kaligayahan sa lahat. Maria, paano mo natagpuan ang ganitong espesyal na halaman? Isang matandang babae ang nagbigay sa akin. Sinabi niya, ang biyaya ay dumarating sa mga may mabuting puso. At mula noon, bawat punla na itinanim, bawat saging na aanihin, ay nagpapaalala sa mga tao na ang kabutihan at pagtulong sa kapwa ay laging may gantimpala. Tingnan ninyo, ang biyaya ng kabutihan ay hindi nagtatapos sa isang tao lamang, kundi sa buong komunidad. At sa ganitong paraan, ipinanganak ang saging sa ating bayan. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabutihan ay laging may gantimpala at ang biyaya ay maaaring magbunga sa mga hindi inaasahang paraan.